Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Yung mga pumirma na nangyari. Mga pumirma sa impeachment, kumalas na. Ayaw madamay sa parusa ng judge. Sa parusa ng Supreme Court judge. Naku, eto na. Baka magkaturuan na ha. Kasi pinapasagot sila eh. Alam nyo ba, yung pinirmahan nyo? Bakit kayo pumirma? Nabasa nyo ba lahat ng pahina? Nako, baka ito yung silipin. Traidor talaga. Akala natin, doon lang daw siya titingin sa ebidensya kung meron. Bakit ngayon atat na atat ka? Ituloy ang impeachment. Naku, nantipaklong, pakitang tao, traidor mo ang isang religious group. Binoto ka pa naman nila. Ang akala nila, hindi mo gagawin yan. Ngayon, ito lumalabas ang totoo mong kulay. Kulay dilaw. Kulay dilaw ka, mama. Di ba, kilala nyo siya? Siya ay isang hood. Alam nyo ba? Ganyan yung mga, yung mga tinawag na, alam mo yung unang panahon, panahon ng, di ba ang tawag doon? Hood! Kayo na ho bahalang humusga kung anong klaseng tao, no? Noong una, nung wala pang eleksyon, nagpakitang gilas ang mama. Para makakuha ng boto, pumunta ron, humingi ng tulong. Akala naman ng mga religious group na yun, hindi gagawin. Against nga siya eh. Doon lang daw siya titingin sa evidence. Mantakin nyo, ito na, nakaupo na. At nawalang bisa na itong impeachment case ni BP Sara. Ngayon, umaapila ang mama. Pleche, sabi ni Aling Ledesma. Nakakagigil na kayo. Ang gagaling nyo! Sorry for the word, pero talagang simulan natin. Yung mga pumirma. Bakit ba kasi kayo nagpirmahan? Hindi nyo naman alam kung ano yung nakasulat. Diba? Totoo naman. Pasok. Nang nakapag-decide na ang Korte Suprema na ibasura ang impeachment ni Vice President Sara, kumalas na ang mga pumirma sa impeachment case ni Vice President Sara. Alam kasi nilang madadamay sila. Ngayon pa idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment ni Vice President Sara. Ano nga ba ang mangyayari kapag sinuway ng politicians ang Supreme Court's ruling sa impeachment ni Vice President Sara? Mga pwedeng mangyari if politicians do not follow the Supreme Court's ruling on the impeachment proceedings. 1. Cite in contempt. Yung mga senators, pera or bayong, bayad or kulong. The Supreme Court has the right to cite senators for indirect contempt. Rule 71, Rules of Court, never happened in the history of the Philippines since wala pa namang senator na filingero before. But the Supreme Court has the power to initiate the proceedings. After nila i-show cause, the court can impose a penalty, including the fine and imprisonment. At ito ang masyakit, walang maximum penalty. Kung wala sa mood si Justice, pwede niyang sabihin 150 million pesos plus 3 years detention. Lalabas ka na lang pag president na si Sara. Baka gawan siya ng rebulto ng mga Pilipino out of gratitude. Galing mo talaga! 2. BBM or the military will be put in a very delicate position. The president or even the military or the police will have to choose which branch, legislative or judiciary, will be masusunod. Kaninong orders ang masusunod? Yung legal luminary ng mga senators or yung 15 Supreme Court judges. Sa Pilipinas, never pang nangyari ito. Kasi again, di pa filingero ang mga politiko dati. Pero sa United States versus Nixon in 1974, the president was forced to obey the Supreme Court. Pwede naman siguro tanggalin na ni BBM ang mga pahamak sa buhay niya dyan sa legislative. 3. Gulo na major. If mag-insist ang isang camp na sila ang masusunod,
kahit may ruling na, street protest may occur. Yo. Siyempre, di rin magpapatalo ang isang camp. Rambulan, yung galit natin for the last 3 years, bubuhos in one go. Baka ito na, yung bloodbath. Nako, yan na. Pwede mangyari yung mga sinasabi dito ni Robin. Bakit? Kung etong mga ito ay maninindigan at ayaw nilang sundin itong desisyon ng Supreme Court, pwede mangyari. Pero hindi sila mananalo. Kaya nga maraming, alam mo yung merong mga vlogger nagyayabang. Yung 15 na Supreme Court daw na ito, yung 13 daw dito ay inappoint ni Tatay Digong. Talaga ba? Oo, dahil hindi kayo kinampihan, inappoint? Wow! Kagaling. Oo, merong mga vlogger kasi nagkukwento niyan. Pinapalabas nila, pinapost nila sa page nila na ito raw mga ito ay inappoint ni Tatay Digong kaya daw nakampihan si BP Sara. Hindi kayo nag-iisip, no? Kaya kinampihan si BP Sara ay may mali sa ginawa ng mga durobot na kulaw. Ganun lang kasimple yun. Hindi porket inappoint, saka walang inappoint. Ito mga ito ay talagang karapat dapat na sila ay manungkulan dyan. Walang appoint. Tigil-tigil sa yung mga ilusyon nyo no? Masyado kong ilusyonada. Lalong-lalo na itong mga ito. Ito, papakita ko sa inyo. Sinungaling pala sabi ni Aling Ledesma, ang mama na ito. Anong kulay nyo? Mga listahan ng mga senador na tumutol sa desisyon ng Korte Suprema at sinasabing dapat ituloy ang impeachment ng Vice Presidente Sara Duterte. Mga senador, ipaglalaban daw ang impeachment trial ni VP Sara Duterte hanggang sa huli. Kilala nyo na yung mukha nila. Si Bumbom, si Virus, si Boy Dagat, si Totosin, at itong si, ano pangalan na ito? Yung muntik umbagi ni Senator Padilla. Hindi ko na kilala yan eh. Dati kilala ko yan. Akala ko, kampi. Yung pala, ay nako. Mga senador, ipinahayag ang kanilang opinyon sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara ng pagiging unconstitutional ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga kamakailang pahayag ng mga senador, ipinahayag nila ang kanilang saloobin hinggil sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara ng unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema noong July 25, 2025 na nagtatanggol sa Vice Presidente, nagsalita ang iba't ibang mambabatas na nagsasabing dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. Sabi ni Risa Hontiveros, marami daw tanong. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, maraming mga disturbing questions o nakakabahalang tanong ang dapat sagutin hinggil sa desisyon ng Korte Suprema. Ipinahayag ng senadora ang kanyang pagdududa ukol sa posibleng epekto ng desisyon sa hinaharap, pati na ang mga kondisyon na naglagay ng karagdagang mga hadlang sa impeachment process. Ayon kay Hontiveros, mahalaga na igalang ang karapatan ng mamamayan na panagutin ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga legal na aspeto. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pananagutan sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan, wika ni Hontiveros. Sabi naman ng senador na nagtraidor sa Iglesia ni Cristo na si Bam Aquino ay ipagpatuloy ang impeachment trial. Antidigas ng ulo nyo? Ano na ba masusunod? Kayo o Supreme Court? Bakit ganyan kayo? Hindi nyo matanggap mga desisyon ng Supreme Court? Gusto nyo kayo lagi ang papanigan? Hindi naman pwede yun, ha? Oo, tsaka wag na ho kayong mangarap na may impeach pa si BP Sara. Dahil sasabihin sa 2026 pa, dahil may 1-year bar. Oo, ungkatin na naman. Bawal ulit. Kasi di ba sa isang taon, isa lang ang pwede. Yung sabi nila, sa 2026, mag-file ko ulit. Sino naman uunahin yung pag-file? Ngayon, pag nag-file nyo naman yun, ibig sabihin, yun talaga ang target nyo. Target nyo talaga na hindi pa upuin, hindi pa takbuhin at ma-disqualify si BP Sara. Pag pinal nyo yun sa 2026. Kasi target nyo, si BP Sara lagi eh. Diba? Natatakot kasi kayo na magpresidente dahil hindi kayo uusad sa mga pangarap nyo. Ganun lang yun, sabi ni Aling Ledesma.
Samantala, ipinahayag ni Senator Bam Aquino ang kanyang paniniwala na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng Vice-Presidente. Ayon kay Aquino, ang Senado bilang co-equal branch ng gobyerno ay may malinaw na mandato sa ilalim ng saligang batas upang tiyakin ang tamang proseso, kabilang na ang impeachment process. Aniya, bilang co-equal branch, malinaw ang mandato ng konstitusyon at kapangyarihan ng Senado, kaya nararapat na respetuhin ang proseso ng impeachment. Tama. Dagdag pa Respetuhin nyo ha. Huwag nyo batikusin kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Manahimik na lang kayo. Huwag na kayo pabida-bida. Nabubuko kayo ng taong bayan kung ano yung pinakagusto nyo at plano nyo sa mga Duterte. Oo. Dapat. Oo. Anong gagawin nyo? Magtrabaho kayo. Tigil nyo na yung mga pangarap nyo. Kasi hindi naman talaga kayo gusto ng sambayan ng Pilipino. Tanungin natin, magsasurvey ako dito. Gusto ka ba nila na maging senador? From 1 to 10, highest is 10. Number 1 ang pinaka-lowest. 0 na natin. Anong boto nyo? Gusto nyo ba itong senador na ito? O talagang napilitan lang at walang nagagawa dahil nirekomenda ng isang religious group Ano sa palagay nyo? 0 o 10? ni Aquino, na nakatakda siyang makipagpulong sa kanyang mga kapwa-senador upang talakayin ang desisyon ng Korte Suprema at kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Sabi naman ng may pangarap maging Senate President at hindi abogadong si Senator Tito Soto ay pag-aaralan muna ang desisyon ng Korte. Sa kabilang banda, sinabi ni Senador Tito Soto na kailangan niyang mag-aral muna ng mas malalim ang desisyon ng Korte Suprema bago magsalita hinggil dito. Ayon kay Soto, nais niyang marinig ang opinyon mula sa House of Representatives na tila nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagkatalo sa desisyon ng Korte. I would rather hear what the House of Representatives has to say. Let me study that advice, pahayag ni Soto. Samantala, sinabi ni Senator Joel Villanueva na ang impeachment court ay isang sui generis na proseso. Ito ay isang natatanging uri ng proseso na hindi saklaw ng mga pangkaraniwang hakbang ng mga regular na korte. Ayon kay Villanueva, bagaman idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint, maaari pa ring magpatuloy ang impeachment trial sa Senado batay sa natatanging proseso ng impeachment court. Ito na Kilala nyo na siya. Boboto nyo pa ba yan sa susunod na tumakbo siya? Tigil-tigilan nyo na dahil walang magagawa. Wala, puro ganito na lang ang gagawin yan. Kunyari magbabait-baitan, kalaban naman pala, sabi na Aling Ledesma. Kilala nyo ang mga kulay nila ha. Pagdating sa Senado, bilang na bilang ang mga mukha at pangalan nila. Sila yung ayaw sa maayos na pamumuno. Gusto nila lagi batikos dahil may pangarap silang mamuno ng isang bansa. Sabi ng iba, magtigil-tigil na lang kayo. Gawin nyo lang dapat ang mga trabaho nyo. Kung ano man gusto nyo gawin sa trabaho nyo, gumawa kayo ng batas. Yun na lang. Pero yung uusigin nyo ang Supreme Court, uusigin nyo yung batas, uusigin nyo si BP Sara, pagtutulong-tulungan, hindi na kayo aabante. Sisirain kayo ng taong bayan. Hindi na kayo mananalo. At ito pa, nakiusap na nga lang kayo sa religious group para iboto kayo. Kaya ayaw nga ng religious group tinaidor mo, di ba? Traidor ka. Yung isa, si Bumbum. Pumunta yan doon. Sabi ni Aling Ledesma. Dinala. Ayaw nga ng religious group na may impeach si BP Sara. Tapos ikaw gusto mo? Wow! Ang lakas mo, Ting! Kakaiba ka. Kilala nyo, si Bumbum yun si Bumbum. Ipinakita ng mga senador na patuloy nilang ipinaglalaban ang kanilang kapangyarihan at tungkulin bilang bahagi ng ehekutibong sangay ng gobyerno. Laban sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nila iniiwasan ang kanilang mga responsibilidad at ipinaglalaban ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng accountability sa mga mataas na opisyal. Sa korte nyo ipahil yan. Wag dyan sa sinasabing impeachment. Kung accountability pala ang gusto nyo, sa korte. Panagutin nyo sa korte. Hindi gusto nyo ma-impeach para saan? Hindi na makatakbo, ma-disqualified, at hindi na makapwesto.
Tama sa tama. 'Di ba? Kung accountability lang ang pag-uusap, ipalin nyo ng kaso kung ano mang kaso na sinabi nyo. May pandarambong ba? Wala naman Ano ba ganawa ni BP Sara? Ginastos siya na maayos. According to COA. Nagsalita na ang COA. Ngayon, eto yung banat niya. Kaya kayo na bahalang humusga. Ang babae, merong hataw. Hataw may banat kay BP Sara. Ano yon? Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyon iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang naman complaint ang inaksyonan ng House at tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na... Yan na naman tayo. Tamay nyo pa kami sa inyong mga problema. Decide pa raw ng sambayan ng Pilipino. Wow! Boss, amo manager, huwag nyo kaming isama sa problema nyo. Problema nyo yan. Oo. Nagdesisyon na ang kataas-taasang korte. Tayo nyo tanggapin. Bakit? Dahil senador kayo? Kayo ang batas? Hindi nyo ba alam? Under kayo ng Supreme Court. Tapos ayaw nyo Smilyo Marimar. Naman. Iba na talaga ang life ngayon, mga kasama. Sila na ang gustong mamuno. Sila na ang gustong maging bida. Sila na ang gustong maging batas. Sila na gustong masunod. Di pwede. Di pwede yan. Andiyan ang Supreme Court. Andiyan ang Korte. Alam ng Supreme Court kung ano yung tama. Kaya nga nagdesisyon sila eh. Diba? 4? Sa isang taon, 4 na impeachment case. Tapos inunan nyo yung pang-4. Sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabag yan, nasisingilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ano ba kasi ang accountability sinasabi nyo? I-file nyo sa korte. Oo. Hindi impeachment ang solusyon. Ang impeachment ay isang nangangahulugang pamumulitika lang. Panagutin nyo. Kasuhan mo si BP Sara. Graft and corruption. Ilagay mo dun. Kailangan din patunayan mo kung ano yung kinurap niya. Hindi ganito ganyan. Hindi ganun. 5 senador, 10 senador magtutulong-tulong. 10 kongresista, 300 na kongresista magtutulong-tulong sa isang vice president. Diba? Maliwanag sa maliwanag, pamumulitika yun. Kaya matalino ang Supreme Court, hindi sila ob-ob. Kaya ginawa nila, yan, tama yan. Sige, dismiss, ganun lang. Lalaban po namin yun. That's not the decision that you were expecting talaga. Well, alam niyo naman, there were rumors about it for days before, but I was hoping against hope hanggang sa huli na hindi totoo at hindi magkakatotoo. Kaya shocking talaga. And nakakasugat sa mga prosesong bukas, hindi lang sa mga institusyon ng gobyerno, nakakasugat sa mga prosesong bukas sa mamamayan para iwasto ang nakikitang mali or punuin yung nakikitang kulang. Heard, Senator. Pero ano gusto nyo sabihin doon sa nagkasabi na why not wait for the 2026 para na lang sundin yung Supreme Court, walang constitutional crisis? Yung ba nagkasabi ng gano'n? Anong what would you recommend? Wala namang hihingi ng constitutional crisis. I'm afraid, in fact, with all due respect, yung ganitong decision is one that makes us more insecure doon sa dapat na stabilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Sa sinasabi ng iba na intayin na lang ang 2026, Diyos ko po, alam naman siguro all the effort
and time it already took. Kita nyo? Umamin din sila. Alam naman na all the effort and time na gusto lang pabagsakin si Duterte o si Tatay Digong at si VP Sara. Yan na, nangihinayang sila. At ilalaban daw nila, ay laban nyo yan sa hangin. Ewan ko sa inyo, ang kukulit nyo. Ayaw nyo magsitigil. Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Wala na kayong ibang inisip kundi Duterte. Batikusin, pabagsakin. Kaya dito tayo. Ano ba yung dapat malaman ng ating kababayan? Sabi dito, contempt order maaaring ilabas ng Supreme Court kung itutuloy ang impeachment. Dapat lang, i-contempt nyo yung mga senador yan, yung 5 yan, i-contempt nyo. Matitigas ang ulo, pati mukha, sabi ni Aling Ledesma. I-contempt nyo sila, nakakagigil na sila, ayaw lang magsitigil. Pwede ba magmura dito? Isa lang anak ka ng pusang gala, isa lang, yun na yun. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Baka gusto nyo bumili ng wardrobe. Wardrobe ng... yung robe Hindi na magagamit yan. Sayang ang pera, no? Pero mo, ilan sila. Tapos yung isa, bago mag-exit, nakakuha pa ng anak kanyang... kanya. Tsaka ito si Teltel. Meron pang souvenir, ilan na lang yung magsusuot dito. Kaya sayang ang pera ng bayan. Kung ito, lagi nilang iniisip Bakit? Pag may impeachment, may pera, sabi ni Aling Ledesma. May pondo, may budget. Naku, yun na naman tayo sa budget na yan. Papasok na naman ng 2026. O kailangan na naman ubusin yung budget ng 2025. Tama. Yung mga bakula, baka magpatayo. Dapat yung COA bantayan nyo ito Baka kasi ubusin. Alam nyo kasi pag hindi na ubus, kailangan ibalik nila. Kailangan nila ibalik yan. Yung pondo nila, yung mga kongresista na yan. Ngayon, baka mag-isip na naman, magpatayo ng mga barangay hall sa bangketa, bantayan nyo yan. Para naman sayang din ang pera pag nagpatayo at titibagin lang ni Yorme. At merong balita. Yung isang kongresista sa District 5, yun, di umano. Umangaw-ngaw na. Kasi sinisisi raw sa kanya yung flood control na hindi gumagana. Flood control ba yun? O yung tawag dito? Parang ganun flood control o basta. Sinisisi sa pagbaha, tungkol sa pagbaha Hindi raw gumagana, dapat nireport mo sa DPWH o sa DNR. Hindi ko alam kung saan nire-report yun i-report mo dapat. Hindi yung pinalipas mo ng taon na sira. Hindi gumana at nagbaha. Ngayon sinisisi nyo sa Dolomite. Sinisisi sa Dolomite. May problema pala sa District 5. Yung pumping station ba yun? Pumping? Yun, sa pagbaha. Sinisisi nyo sa Dolomite. Sinisisi nyo sa Duterte. Tipaklong naman kayo.
Sira naman pala, hindi gumagana, hindi mo ni-report, busit ka. Napapabusit na talaga ako. Alam nyo kasi mga kasama, kahit gusto ko magtimpi, ngayon lang naman ako nakapapabusit eh. Hindi naman totoo, hindi naman yung buong words, no? Busit! Ganun lang, no? Kahit, okay ba yun? Kahit busit lang, no? Pwede na yun, no? Oo. Kasi, alam nyo, gusto ko na talagang murahin itong mga to eh. Aso bawal, bad yun, bad. Oh, bad. Talay! Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag ng Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Asher, kadapan. Ito na lang. Sige, mangulit kayo ng mangulit para ma-contempt kayo, ha? Ayaw tigilan, lalo na to si virus. Nako. Pag hindi nyo tinigilan ng Supreme Court, contempt order maaring ilabas. Gigil nyo ang taong bayan, gigil nyo ang Supreme Court, bahala kayo sa buhay nyo. Ang titigas ng panga nyo, ayaw magtigil. Tapos na, nagdesisyon na Supreme Court, sige pa rin kayo ng sige. Ano kayo? Kayo ang batas? O kaya dito, ang sabi rito, pasikat daw si Toto Sen. Bakit? Pilingero, korte-kortehan. Ako, yun na, nagalit na si Ka Eric. Ka Eric, ano yan? Banata mo! Tulungan ang walang alam at nagtatapang-tapangan ng apog itong si Senator Tito Soto. Sabi niya, pwede daw ibaliwala, i-ignore, i-set aside ang Korte Suprema na desisyon. Hello, Tito Soto, mag-review ka rin po sapagkat ang impeachment court ninyo at ang impeachment proceedings and the entire impeachment mechanism cannot be beyond the review of the court. It is within the power of the Korte Suprema na yan ay ma-review kung ito ay sumasang-ayon, sumusunod at nasa balangkas ng saligang batas at tamang doktrina ng pag-observe sa tinatawag na due process of law and equal protection of law. Hindi pwede yan na absolute, Tito Soto. Makinig ka naman kung minsan, ang ambisyon mo na magbida-bidahan upang ikaw ay maging relevant pa, bagamat ikaw ay tigol bombs na, lakas na dapat ka sa politika, subalit ayaw mo pa rin umalis sa poder at kapangyarihan, nagtumakbo pa rin, at dahil kilala ka naman sa itbulaga mo na mga pagiging popular, na nanalo ka. Pero sa abilidad, wala ka naman talagang abilidad. Yun! Walang kwenta yan si Soto, Ka Eric. Walang alam kundi magbida-bida. Sabi niya, ibaliwala daw ang desisyon ng Korte Suprema, but you are not the Senate. You are senator, you are a senator of the Republic of the Philippines, but you cannot control or monopolize the decision of the Senate. Mapapahiya lang ito talaga si Tito Soto sa gagawin niya ito. Ganon din itong kolokoy na si Richard Hidarian na nagpapakilala na resident political expert analyst ng GMA network, no? Tinatawag niya ang Mindanao na Sub-Saharan region, tinatawag niya yung sarili niya na expert at sinasabi niya maling-mali daw ang ginawa ng Korte Suprema. Wow, okay ka lang? Sa episode nating ito, sana ay
nandyan kayo at masubaybayan ninyo ang ating Ayun na. Napakinggan nyo naman kung paano bakbakan ni Ka Eric itong si Toto Sen. Wala naman daw alam. Nakilala lang. Sa mula Apari hanggang doon siya nakilala. Totoo nga naman yun. Pero kung iisipin mo, malayo ang pagiging artista dito sa galing ng mga Supreme Court. Iba yun eh. Ibang linyada yun. Saka, yung nabanggit na pangalan, galingan nyo para hindi kayo mapadala ng contempt order. Yung mga senador na nagbibida-bidahan na, kung ako sa inyo, tanggapin nyo na lang yung desisyon ng Supreme Court. Kasi wala naman kayong magagawa eh. Pinakamataas na. Babaloktutin nyo pa ba? Huwag naman. Ako, umabot ka sa video natin to Hanggang sa muli paki-like and share. Bye-bye.